Pamagat ang multo sa silid-14. Sa isang lumang baryo sa Quezon, may isang abandonadong boarding house na pinamumugaran daw ng multo. Sabi ng matatanda, mahigit 20 taon na itong walang naninirahan, pero tuwing alas 12 ng gabi, may nakikitang ilaw sa silid-14 kahit wala namang kuryente. Si Mario, isang estudyanteng bagong lipat sa bayan, ay naghahanap ng matutuluyan. Murang-mura raw ang rente sa lumang boarding house, kaya kahit tinakot siya ng mga kapitbahay, tinuloy pa rin niya. Pagpasok niya, malamig ang hangin kahit tag-init. Pinili niya ang kwarto sa dulo, silid-14. Unang gabi pa lang, may narinig na siyang mahihinang kaluskos. Akala niya pusa lang. Pero pagsilip niya sa ilalim ng kama, may nakita siyang paa, putlang-putla at duguan. Bigla itong nawala. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker. Napaiyak ito. Ayos ka pa ba? Bakit sa silid-14 ka pa pamwesto? Bakit? Anong meron doon? 20 anyos na ang nakaraan, isang babaeng estudyante ang pinatay sa kwartong yan. Hanggang ngayon, di pa nahahanap ang kanyang katawan, at gabi-gabi siyang nagpaparamdam. Sa gabing iyon, lumipat si Mario sa ibang lugar. Pagkaraan ng isang linggo, sinunog ng lokal na pamahalaan ang lumang boarding house. Pero sabi ng ilan, sa hating gabi, sa tapat ng dating kinaroroonan ng silid-14, may nakikitang anino ng babae, tila may hinahanap pa rin, ang kanyang bangkay. A few moments later. 2 linggo matapos tupukan ng apoy ang lumang boarding house, sinubukang kalimutan ni Mario ang lahat. Naging abala siya sa pag-aaral, nagkaroon ng bagong kaibigan, at iniiwasang pag-usapan ang kanyang naranasan sa silid-14. Pero isang hapon, habang umuulan at dumadaan siya malapit sa abo ng lumang bahay, may napansin siyang kakaiba, isang kwadernong sunog na nakapatong sa putik. Kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, pero dinampot niya ito. Sunog ang halos kalahati, pero may mga pahinang buo pa. Doon niya nakita ang mga guhit. Larawan ng silid-14, isang babaeng umiiyak, at ang pinaka nakakakilabot, isang guhit ni Mario, nakaluhod, sumisilip sa ilalim ng kama. Wala siyang sinabihan tungkol sa nangyari. Paanong may ganitong guhit? Biglang lumakas ang hangin. Kusang tumiklap ang huling pahina. May nakasulat sa pulang tinta. Mas mahigit, nakita mo ako. Naramdaman mo ang aking kaluluwa. Ipagkaloob mo ang aking kapayapaan. Kinagabihan, nanaginip si Mario. Nandoon ang babae, mapatla, umiiyak, nakatingin sa kanya. Ipinakita niya ang isang pangitain, isang tagong tabla sa sahig ng silid-14. Sa ilalim nito, ang kanyang mga labi. Nagising si Mario na pawis na pawis. Wala na ang boarding house, pero ramdam niyang may hinihingi ang kaluluwa. Kinaumagahan, kasama ang isang lokal na pari, bumalik siya sa nasunog na lugar. Pinuntahan nila ang dating pwesto ng silid-14. Doon, sa gitna ng abo, may nakita silang lumang kahoy na tila maluwag. Nang buksan nila ito, isang maliit na kalansay, nakabalot sa lumang uniforme ng estudyante. Tahimik na nagdasal ang pari. Si Mario, napaluha. Simula noon, wala nang nakitang ilaw sa hating gabi. Tumahimik ang baryo. Pero ayon sa ilan, kapag umuulan, may amoy pa ring nasusunog na kahoy. At kung may makita kang itim na kwaderno sa daan, huwag mo itong buksan. Baka nakatingin pa rin siya. Ang aral ng kwento ay, mas mahigit, ang katotohanan ay hindi maaaring itago habang buhay. Ang kaluluwang walang hustisya ay hindi matahimik, kaya't dapat tayong maging matapang at handang tumulong kahit sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan.